ang lahat para sa ating panalangin. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Rubian Karumba. Bago kayo magsipo-po, pagpupulot ang mga basura at ayusin ang mga upuan. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban ngayong araw? At bago tayo dumako, mayroon akong alitutunin sa loob ng silid-aralan. Basahin natin lahat ang alitutunin sa loob ng silid-aralan. Magkaroon ng disiplina at respeto sa guro at sa kapwa mag-aaral. Itaas ang kanang kamay kung may gustong sumagot. Iwasang pakikipag-usap sa katabi habang may klase. Naiintindihan niyo ba ang ating alitutunin sa loob ng silid-aralan? Magaling! At dumako muna tayo sa insentibong gawain. Bawat pangkat ay may mataas na makukuhang puntos. Unang pangkat, ikalawang pangkat, at tatlong pangkat. Ang pinakamataas na puntos ay 15 puntos. Ikalawa, 10 puntos at 5 puntos. At dumako muna tayo sa unang gawain, ang bigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at ipasa sa harapan. Maaari ninyong ipasa sa harapan ang inyong sinagutang gawain. Sino ang nakakaalam kung sino ay kung ano ang inyong tinalakay kahapon? Tama! Ang nakaraang aralin ay ang paghubog ng sinaunang kabihasnan. At ano naman ang paghubog ng sinaunang kabihasnan? Magaling! Dumako muna tayo sa ating pangkatang gawain. Unang pangkat, ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Mayroon ako ipapakitang larawan sa inyo. At bawat pangkat pala ay may isang leader. Kung sino ang unang makakahula ay may mataas na puntos. Ang unang pangkat ang nakapagpataas ng kamay. Ang ikatlong pangkat ang unang nagtaas ng kanilang kamay. Tama! Ito ay ang langis, ang pangunahing pinagkukunan na kabuhayan. So mayroon sila 15 puntos.
Kanlurang Asya ay isang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Asya na may malalim na kasaysayan at impluwensya sa kultura, relihiyon at politika ng buong mundo. Binubuo ito ng mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Turkey, Iran, Israel, Iraq at iba pa. Ang rehiyon ay mayaman sa likas na yaman, partikular na sa langis at may mahalagang papel sa global na ekonomiya. At ang geografiya naman ay may malawak na desyertong rehiyon at bundok, pati na rin ang mga mahalagang daungan at karagatan tulad ng Persian Gulf at Mediterranean Sea. At ang Timog-Kanlurang Asya ay mayroong kasaysayan. Ito ay ang sinaunang kabihasnan tulad ng Mesopotamia at Persian Empire. At ang Mesopotamia ay isa kung saan nagsisimula ang mga unang lungsod, estado at unang anyo ng pagsulat. So dito nagsisimula ang unang anyo ng pagsulat. At umako muna tayo sa Persian Empire. Ito, ang Persian Empire ay isang magapangyarihang imperyo na may malawak na sakdam. At ang Ottoman Empire naman ay ito ay umabot mula sa Timog-Kanlurang Asya hanggang sa Europa at North Africa. At ang ekonomiya sa Timog-Kanlurang Asya ay ang langis at natural na gas ang pangunahing pinagkukunan ng yaman at may mga umuusbong na industriya tulad ng turismo sa bansang tulad ng United Arab at Israel. At ang kanilang pinagkukunan ng yaman ay ang petrolyo at natural na gas. Ang mga bansang mayaman sa langis ay nangunguna sa global na ekonomiya ng enerhiya at ang kita mula sa mga ito ay ginagamit at sa pagpalago ng ekonomiya sa mga proyektong infrastruktura. Mayroon din silang turismo. Sa bansa tulad ng Israel, Jordan at United Arabs ay may mga pambansang atraksyon tulad ng Jerusalem, Petra at Dubai na naging pangunahing pinagkukunan ng kita mula sa turismo. At mayroon din mga isyu. Ito ay ang kumpekto. Kasama na din ang Arab-Israel conflict, Syrian Civil War, Yemen Civil War at tensyon sa pagitan ng Sunni at pati na rin ang mga alitan ng bansa tulad ng Saudi Arabia at Iran. Ang Arab-Israel ay isang patuloy na isyu sa rehiyon kung saan ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa, lalo na ang mga Palestina, ay nagdudulot ng digmaan at hindi pagkasuruan. At ang Syrian Civil War ay isang nagdudulot ng malaking humanitarian at political na krisis na naging sanhi ang milyon-milyong paglikas at pagkamatay ng mga tao. Ang Yemen Civil War ay isang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran ay nag-ambag sa patuloy na kawalan ng kapayapaan sa rehiyon. At ang human rights ay ang mga isyu sa kalayaan, karapatang pantao at demokrasya, pati na rin ang mga problema sa pagkapatay-patay ng kasarian at kalayaan ng mga mamayan sa ibang bansa. At meron na din ang pagbabago ng klima. Ang rehiyon ay may mataas na temperatura at malupit na klima na nagsasanhi ng mga problema sa agrikultura, tubig at pagkain. Naintindihan niyo ba
ba mga